Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang magpaapautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos iyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman may patatapos. Siya'y kukutyain at lahat ng makakita nito, sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon po sa eksperto sa behavior ng mga tao o tinatawag nating mga psychologists, mga psikolohiya, ang sabi nila, ang isa sa dahilan kung bakit nagiging miserable ang tao ay dahil sa kanilang attachment. No? Attachment, ibig sabihin, attachment sa mga bagay, attachment sa relationship, attachment sa lahat. No? At kapag yun ay hindi nila, hindi marunong mag-detach o mabitawan itong halimbawa business, itong relationship, sila'y magiging miserable. No? Yun daw ang nagiging source of sadness and source of depression and anxiety ng isang tao. Attachment to many things. No? Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang sabi ng Panginoon, ang sino mang gustong sumunod sa akin, dapat kalimutan niya, sabi niya, ang kanyang ama, kanyang anak o ina. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo nung sinabi niyang, dapat kalimutan mo lahat pati ng iyong sarili kung gusto mo sumunod sa akin? That is the requirement of Jesus. If we want to follow Jesus, kailangan daw hindi ka detach kahit na sa iyong mismong magulang, kahit na sa mismong kadugo mo, kahit na mismong sa iyong buhay. Tinuturuan tayo direkta ng ating ebanghelyo na mag-detach sa mga bagay na hindi nananatili. Dahil lang nananatili lamang ang Panginoong Diyos. No? Kasi, tandaan po natin, ang buhay natin mismo dito sa mundong ito ay temporary lamang. Hindi forever. Hindi pang magpakailanman. Lahat ng kung anong meron tayo ngayon sa buhay, yang lahat na iyan, your business, the material things that you possess, yung bank account mo, yung trabaho mo, lahat-lahat temporary lamang yan, no? Sa ating buhay. Kaya minsan, nakakalungkot yung pinag-aawayan ay material na bagay. Minsan nagpapatayan pa sa posisyon, nagpapatayan sa kapirasong lupa, nagpapatayan sa konting ari-arian. Hindi natin ma-realize na itong mga bagay na ito
Hindi mo naman yan dadalin kapag ikaw ay namatay. These things are all temporary. Even your life, our life is temporary. Walang mabubuhay ng forever. Kaya kailangan huwag tayong masyadong attached sa mga bagay na ito. No? Kailangan marunong nating bitawan itong mga bagay na ito. Mahalaga ang pera, mahalaga ang ari-arian. Pero tandaan natin, huwag mong gugulin ang lahat ng iyong buhay dito sa mga bagay na ito dahil ito ay hindi nananatili. Ang bilin sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo, sabi niya, search only or hold on only to the one that is lasting. Pagkapitan mo lang sa iyong kamay, yung nananatili. Ano ba yung nananatili? Ang Panginoong Diyos ang nananatili. Dahil kapag tayo nawala sa mundong ito, ang Panginoon ang haharapin natin doon sa kabilang buhay. And we will live eternally with God. Pero ang malaking tanong, paano kung iba yung hinawakan mo sa iyong kamay at nanatili ka doon? Shall we go to heaven or not? No? Kaya, direkta ho ang mensahe ng ating ebanghelyo. Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, kailangan bitawan niya yung mga bagay na hindi naman mahalaga at nananatili. We can only hold to Jesus who is everlasting. No? Ang nananatili, ang Diyos. Kaya huwag kayong mag-alala at huwag kayong mainggit kung ngayon sa inyong buhay, salat kayo, saktong nakakaraos lamang. Okay lang yon. The most important thing is that you're holding on to God. Mayroong ang kasabihan sa Ingles na sabi, you may have everything in this life, but if you don't have God in your life, you don't actually have anything. But if you have nothing, and if you have God in your life, you have everything. No? Sa iyo man daw ang lahat sa mundo, pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, ikaw ang poor dito sa pinakadukha dito sa mundong ito. Pero kahit salat ka at wala ka sa buhay, nasa iyo ang Panginoon, ikaw ang pinakamayaman dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. Yun ang ating pagnilayan at baunin ngayong misang ito. Sana pagdasal natin ay tuluyan nating mabitawan ang mga hindi mahalaga sa ating buhay. Don't be attached to things that are not lasting. May we only be attached to Jesus, to God alone. Amen. Magsitayo po. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ng Bardos family at ng Puerto family at para sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, Isabelita Ray, para sa natatanging kahilingan ni Neil Bernardo Halili, Justin Iram Negado, Andre Dustin Ramos, at ipagdasal din natin para sa maagang paggaling ni Isaiah Gabriel de Guzman. Ganon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Leticia Severina, Recalado Olivia, Soledad, Honorio, Maria, Marina, Zenaida, Viring, Teresita, Bino, Ana Angelica, Rafael, Leticia, Concordia, at Jerry. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin parang ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin nitong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama,
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating mga pagbasa lalo sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus tungkol sa kung paanong pagsunod sa Kanya. Kailangan ang pagsakripisyo, pagpasa ng krus at iwan ang lahat. Kaya bago tayo magpatuloy ang ating pagdiriwang, hilingin natin sa Panginoon ng Kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Isama natin ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, ang ating mga intensyon, lalo na mga intensyon natin sa misang ito. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong iyong mga pangako'y aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig, ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahalaga't mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahalaga't mabait. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad, kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahalaga't mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahalaga at mabait. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Kumarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya ay kukutsayin ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, magsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi maipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwang hari ang hindi mo nauupo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay nagsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi madali maging isang Kristiyano at napakahirap maging tagasunod ni Kristo. Iyan ang inilalarawan sa mga pagbasa ngayong araw. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, narinig natin kanina kung paano maging isang taong matuwid, isang taong karapat-dapat, isang tao na kahanga-hanga sa harapan ng Panginoon. Hindi lang sa harap ng tao, pero higit sa lahat, maging matuwid ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Yan narinig natin kanina kung paano na kailangan gampanan ng mga ilang bagay. Huwag magnakaw, huwag magaganyan, lahat. Iyan kung makita natin, iyan ang mga batas sa Torah. At hindi lamang ito, makikita natin na kung paano maging matuwid na tao ay higit sa lahat na kung paano ang iniisip niya, hindi ang buhay sa mundong ito, pero ang buhay sa kabila. Sa Ebanghelyo, narinig natin mga ilang requirements na at least na kung nakabase sa Ebanghelyo, 3 bagay ang sinabi ni Jesus kung paano maging kanyang alagad. Ang una, ang tinatawag na total surrender sa Panginoon. Na sinabi ni Jesus kanina na ang mga umiibig sa kanyang pamilya, tatay, nanay, mga anak, asawa, na higit sa kanya ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Na ibig sabihin kung i-translate sa English, hate your parents, hate your mothers and fathers. Hate, hindi ibig sabihin na maggalit ka, na patayin mo siya, hindi ito. Hate sa Semitic na expression, ang ibig sabihin ay absolute o may complete na pagsunod, walang reserba, na higit pa sa lahat. Iyan ang sabi ni Jesus kanina.
Ang ibig sabihin, mahal mo rin ang magulang mo, mahal mo asawa mo, pero kailangan higit pa ang pagmamahal sa Panginoon. Mas mauna pa, number 1 pa ang pagmamahal sa Panginoon. Iyan ang ibig sabihin ni Jesus. Total surrender sa Panginoon. Ang ikalawa na makita natin ang tinatawag careful consideration na kailangan isipin mabuti dahil ito lifetime na decision yon. Walang atrasan. Kaya sabi ni Jesus kanina kung paano na kailangan pag-isipin na mabuti na sa halimbawa sa pagdaso ng bahay o sa paggera, kailangan isipin mabuti. Ganyan din ang pagsunod kay Kristo. Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tagasunod ni Kristo, kailangan ang tinatawag careful consideration. Kailangan isipin mabuti dahil ito ay lifetime na decision yon. Hindi ibig sabihin kung habang mabait ang pari, enjoy ka pa sa simbahan ng Katoliko, doon ka pa. Pero kung nainis ka na sa pari, nainis ka isa sa mga member ng Katoliko, lilipat ka sa iba. Hindi itong ibig sabihin. Once na pinili mo maging Kristiyano, once na pinili mo maging Katoliko, once na pinili mo maging tagasunod ni Kristo, doon ang direksyon mo yon. Kaya maintindihan natin, sabi ni Jesus kanina, ang tinatawag careful consideration. Ang pinakalas, ang pangatlo, ang sabi niya, renunciation of material possession. Maging mahirap ka na maging isang tao na iwan ang lahat ng bagay, mga kayamanan sa mundong ito. Pasanin ang krus, sakripisyo ang tinatawag dito. Kaya minamahal ko mga kapatid, sa mga pagbasa ngayon ay challenge para sa atin. Tayong lahat ay tagasunod ni Kristo. Tayong lahat ay bininyagan. Pero ang maging katanungan para sa atin, handa ba tayo mag-sacrifice? Handa ba tayo sa ating buhay na Diyos ang number 1? Pero iwan natin ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang tugon natin sa bawat kahilingan, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak na Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugot-lugot sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pagkikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na iko'y aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, O Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas mo kami sa kasalanan, at ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa aming lahat, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapala tayo mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikaping sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos
Manalangin tayo. Isama natin ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, ang ating mga pasasalamat, lalo na sa pagtanggap ng katawan ni Kristo sa umagang ito at pasasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin araw-araw. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ng iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo ay maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. kasama ang ating mga mahal sa buhay, pagpalain tayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating pagdiriwang, magsihayo tayo, mahalin natin ang ating kapwa at paglingkuran natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Immaculate Mother